Matagal na namin siyang client, lagi siya nagpapariban at kulay sa amin and at the same time nagpapatreatment na rin pero ngayong araw na ito, kulay muna ang ipapagawa niya. Paano ba natin gagawin yung ganitong case, yung may regrowth na siya pero ang gusto niya ay ipapantay lang yung color niya? Guys, ito yung mga magandang gawin natin kung tayo ay nagpapakulay, yung magpapantay lang ng kulay ng ating buhok. Dahil kapag nagpapapatong-patong tayo ng kulay at paiba-iba tayo ng kulay, doon po rumurupok ang buhok dahil sa proseso ng pagkukulay ay nagdi-deposit po tayo sa buhok ng artificial color. Kapag po tayo nagkukulay ay laging na-open o nabubuksan yung hibla ng ating buhok. So kapag tayo ay nagpapaiba-iba at nagpapatong-patong ng kulay ay doon po rumurupok ang ating mga buhok. Ipapantay natin ang color. So ganito ang application ng color dyan. Kung makikita nyo sa aking daliri, nandyan yung mga color. So hindi po dapat kailangan na makalat. Dapat control, magaan ang kamay at laging malinis ang gloves. Ang pagpahid po natin dyan ay hindi masyadong kakapalan dahil hindi naman masyadong matingkad yung i-apply natin sa buhok niya. Tapos dun sa bandang anit ay pahapyaw lang po yung kulay dahil ang ating anit ay nagde-develop ng natural heat kaya doon po mas mabilis kumapit yung kulay. Regrowth lang yung kukulayan natin kaya kailangan hindi dapat lalampas doon sa kanyang previous colored hair. Tapos ganito yung technique na ginagawa natin. Minsan hindi yan pumapantay. Kaya ang gagawin natin, ibabaliktad natin yung buhok. Tapos kung makikita nyo, pinupunasan or ina-applyan ko yung part na hindi na aabot ng kulay. Tapos kung susuklay natin, kung wool ang buhok, doon po tayo magsusuklay. Doon sa may hangganan ng regrowth at doon sa may kulay na. So, hindi po natin dapat suklayin doon sa may puno, sa may anit dahil kakalat po yung gamot at hindi po dapat buo-buo yung pagpahid. Pwede po natin gamitin yung dulo ng tail ng brush, yung tinatawag na parang tail ng brush. Pwede nating isaid or tanggalin yung mga namumuo na kulay dahil yun po yung magiging dahilan ng pagpapatsi-patsi ng kulay. So, mas makapal, mas bubuo na kulay, mas titingkad po yung kulay kaya dapat ay pantay lang yung kapal niya. Tapos, i-check natin, dapat side by side, dapat merong gamot yung buhok. Tapos, ito pwede nyo tong gayahin kapag nagsisection po tayo para mas mapabilis yung gawain natin dahil kailangan dito hindi pa bagal-bagal dahil medyo matingkad yung ikukulay natin sa kanya. Kasi ang gamot, sumisingaw po yan. So may ammonia siya, sumisingaw, nawawalan na rin siya ng bisa kaya kailangan mabilis. Hindi ka lalampas ng 45 minutes sa application dahil kapag nahuli, yung una mong napahiran, matingkad na, tapos kung mabagal ka, mahuhuli masyado yung sa bandang harapan. Pansinin nyo yung paghawak ko ng buhok, hindi ko na po binitawan yung brush, hindi ko na binitawan yung dalawang section ng buhok. So, diretso na yan. Mas mapapabilis yung gawain natin. Quadrant section lang po yung ginamit natin dyan. Ganun lang po ako mag-section. 4 na bahagi lang. Tapos kung may napapansin po kayong nagde-develop, yung medyo tumitingkad na yung kulay, tatanggalan nyo lang siya ng gamot. Tapos hindi pwede yung ganito. Lalong-lalo na dito sa crown area, dito sa bandang tuktok, hindi pwede yung ganyan yung namumuo na gamot. Tatanggalin nyo po yan dahil dyan po sa may crown area, mas mainit po yung ulo natin dyan. Kaya mas mabilis mag-develop yung color. So wag nyo pong gagawin yung may mga namumuo-muo na gamot. Tapos ang sectioning. Pansinin nyo to, yung section ko, malinis, straight yung section, hindi po bako-bako, wala pong susobra dyan, dapat straight yung section, malinis. Kung mapapansin nyo, medyo nagde-develop na yung color, kaya kailangan mabilis yung application natin dyan, mas maganda, meron po tayong assistant. Tapos pumunta po tayo dito sa bandang harapan, dun po sa bandang harapan, dun po sa may, lalong-lalo na sa ating sentido, dyan po madalas yung mga baby hair, yung mga maikling buhok, yung mga maninipis na hibla ng buhok. So, kailangan i-control po natin dyan yung nipis
Katulad din dito sa may crown area, binabawasan ko ng color dahil mabilis dyan mag-develop yung color. Dahil nga nasabi ko kanina, mainit po yung ulo natin dyan. At dapat kailangan tansyado po natin yung kulay na ititimpla natin. Dapat saktong-sakto or may matira man, dapat konti lang. So balik tayo dito sa harap, yung sinasabi ko kanina. Dito po yung madalas may mga maninipis na hibla ng buhok. Mabilis din po dyan mag-develop kaya kailangan manipis din po yung pagpahid natin. So ang kailangan po dyan, i-check na lang po natin kung hindi hahabol dun sa may harap. Dagdagan na lang po natin. Pero dapat nipisan muna natin yung pagpahid dyan ng gamot. So tapos na tayo mag-apply, kailangan na lang nating i-check from time to time kung papantay na yung kulay niya. Sa pangkalahatan, kung mapapansin nyo, napakalinis ng application natin. Hindi po pwedeng may mga sumusobra, hindi po pwedeng makalat, hindi po pwedeng may mga patak o tulo dyan. Hindi pwedeng malalagyan yung kanyang previous colored hair dahil mas titingkad pa po iyon. Tapos ito na yung pinaka-final result. Kung makikita nyo, ang astig ng kulay, pantay na pantay, walang matingkad, walang dark. And then thank you sa ating client ngayon na ginawa dahil napaka-generous niya. Nagbigay pa siya ng tip at masaya-masaya si Ashley at ayaw niya akong hatian dahil itataya pa niya yan sa weteng.